sa abot. Tanaw ng araw na unting lumulubog sa kanluran, isang itim na suri na tila dayuhan sa lupang ito, ang nagpatalbo sa alikabok ng daan patungo sa barangay Balatong. Ang malambot na ilaw ng hapon ay nagpapatingkad sa putik at bato ng kalsada na misto lang isang luma at sugatan na ugat ng lupa. Mula sa loob ng mamahaling sasakyan, lumabas si Rafael Rafa Santiago na nagdala ng Manila sa isang lugar na halos hindi nagbabago sa loob ng mga dekada. Nakasuot siya ng isang pino na barong Tagalog. Ang berda sa harapan nito ay kumikinang sa sinag ng araw. At sa puso niya, isang Patek Philippe ang kumukurap, nagpapahiwatig ng kanyang yaman na hindi masusukat. Ngunit sa likod ng lahat ng kutsuryang ito, ang anyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala, isang bahagi ng kanyang sarili na naiwan sa baybaying ito. Ang Balatong ay hindi ang mga modernong resort na kanyang itinayo sa Boracay o Palawan, kung saan ang lahat ay makintab at walang bahid. Dito, ang simoy ng hangin ay may amoy pa rin ng asin at pinatuyong isda. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa, at ang mga bata ay naglalaro sa kalye ng walang sapin sa paa, hindi alintana, ang alikabok. Ito ang kanyang nakaraan, na ngayon ay bumabalik upang bumabagabag. Pumalik si Rafi, hindi dahil sa kapritso, kundi dahil sa isang mabigat na pasanin sa dibdib. Isang malaking bigong negosyo sa Maynila ang iwan sa kanya ng pakiramdam ng kawalan sa kabila ng patuloy niyang kayamanan. Ngunit hindi iyon ang pangunahing dahilan. Isang lihim na mensahe mula sa isang lumang kakilala sa Balatong. Isang piraso ng papel na may sulat, kamay, at isang numero ng telepono na may nakasulat na Elena at ang mga anak. Ang nagpabalik sa kanya. Nagdulot ito ng isang alon ng mga alaala na matagal na niyang inilibing sa ilalim ng mga skyscraper at limusina. Hindi lamang siya bumabalik upang alamin ang katotohanan. Ito ay isang pagtakas mula sa isang maranyang buhay na naging walang laman, isang paghahanap ng kahulugan na hindi mabibili ng pera. Ang bawat tagumpay niya sa syudad ay misto lang isang piraso ng kanyang kaluluwa na unting nawawala, at ang Balatong, ang lugar na kanyang iniwan, ay tila ang taning asa upang muling buuin ang sarili. Ang puso ni Rafi ay kumakaba habang siya ay naglalakad sa kalsada na tila binabagtas ang isang alaala. Ang mga tunog, amoy, at tanawin ay bawat isa ay isang pirasong larawan ng kanyang pagkabata. Sa wakas, narating niya ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan, malapit sa dagat, kung saan ang ingay ng alon ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Doon niya natagpuan si Elena Reyes, ang kanyang dating kasintahan. Siya ay payat na, ang buhok ay mayaman sa uban, at ang mga mata niya ay malayo, laging nakatanaw sa dagat, na tila naghahanap ng isang bagay na hindi na niya matandaan. Ang banayag na pagkalimot, na dulot ng kanyang sakit ay nagpawalang saysay sa mga taon, kaya hindi niya nakilala si Rafael. Ito ang pinakamalaking parusa kay Rafael. Ang babaeng minahal niya ay narito, ngunit ang kanyang pagmamahal ay nakalimutan na. Ang kanyang puso ay nanikip sa sakit, isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman sa kabila ng kanyang mga pagkalugi sa negosyo. Naramdaman ni Rafael ang isang titig na mas matalin kaysa sa anumang kutsilyo. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Maya Reyes, ang kanilang anak na babae. Siya ay isang dalagang matapang, ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit, at ang mahaba niyang buhok ay laging nakatali ng maayos.
Hindi tulad ni Elena, agad niyang nakilala si Rafi. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang halo ng matinding puot at ang matagal ng pinigilan na pagnanais na magtanong. Si Maya ang naglagay sa kanyang mga pangarap na makapag-aral sa Maynila sa tabi, sinakripisyo ang kanyang pagkakataong umasenso upang alagaan ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Siya ngayon ang guro sa baryo, ang haligi ng kanilang tahanan. Anong ginagawa mo dito? Ang matalib na tanong ni Maya, na tila naghihintay na sumabog. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bago pa man makasagot si Rafe, lumabas si John. John, ang kanilang anak na lalaki. Mayroon siyang itim na mga mata at isang masayang ngiti na kakaiba. Halos nakakagulat, nakahawig ni Rafe. Ang bata ay naniniwala na ang kanyang ama ay isang dakilang mandaragat na naglalakbay sa malawak na karagatan at madalas siyang nagkukwento tungkol sa mga pakikipagsapalaran nito. Hindi niya alam na ang mayamang lalaking nakatayo sa harap niya ang kanyang tunay na ama. Nakita ni Rafe ang kanyang sarili sa mukha ng bata at ang hapi ng pagkakasala ay lalong lumalim. Sa likod ni Maya at John, tumayo si Mang Dandy Cruz, isang iginagalang na mangingisda, isang tahimik seryoso, at mapagkakatiwala ang lalaki na pumalit sa pwesto ni Rafe sa pag-aalaga at pagpapalaki sa pamilya. Tumayo siya sa pagitan ni Rafe at ng kanyang pamilya. Ang kanyang tingin ay isang babala. Hindi niya kailangan magsalita. Ang kanyang presensya at tingin ay sapat na. Aalangan na kinuha ni Rafe ang isang malaking bag na puno ng bagong perang papel na peso, inabot kay Maya, na nagtatangkang bayaran ng mga taon ng kanyang pagkawa. Para sa inyo ito, Maya. Pangmawi sa lahat ng aking pagkukulang. Ngunit tumanggi si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisit. Sa halip na tanggapin, itinapon niya pabalik ang bag ng pera. Sa kanyang paanan, ang mga papel na peso ay kumalat sa lupa. Hindi namin kailangan ng limos mo. Ang buhay namin ay hindi mabibili ng pera. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang pera mo ay marumi. Isa itong insulto sa lahat ng sakripisyo ng aking ina at sa lahat ng aking paghihirap. Ang pagtanggi ni Maya ay nagpahiwatig ng kanyang pagtanggi sa lahat ng kinakatawan ni Rafe. Ang kanyang yaman, ang kanyang kasaysayan ng pagtalikod, ang kanyang alis. Para kay Rafe, ang pera ay ang kanyang solusyon sa lahat. Ngulit para kay Maya, ito ang ugat ng lahat ng kanilang pasakit. Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng malalim na pagkakasalumatan sa pagitan nila. Si Rafe, na sanay na ang pera ang nagbubukas ng lahat ng pinto, ay natagpuan ang kanyang sarili sa harap ng isang pinto na sarado ng mahigpit, hindi kayang bukasan ng kanyang yaman. Ang bawat sandali sa balatong ay tila nagpapamukha sa kanya ng kanyang mga pagkakamali, na nagpapahirap sa kanyang puso na matagal nang natuyo sa paghahanap ng kayamanan. Pilang araw ang lumipas, at sa pista ng balatong, ang taunang pagdiriwang ng nayon, nagtipon ang lahat. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan, musika ng gitara, at ang masarap na amoy ng lekon. Ito ay isang okasyon ng kagalakan at pagkakaisa, ngunit ito rin ang araw na bubukas sa mga lihin. Si Rafe, na nasa isang sulok lamang, ay nanonood, na tila isang dayuhan sa sarili niyang bayan. Sa gitna ng kasiyahan, isang lumang kakilala ni Rafe, si Mang Pedrin, na may tama na ng tuba, ang lumapit sa kanya. Ikaw ba talaga yan? Ang laki ng pinagbago mo, kaibigan.
Hindi ko akalaing babalik ka pa rito. Pagkatapos mang iwanan si Elena na nagdadalang tao para lang habulin ng pera sa Maynila. Ang kanyang boses ay malakas na umalingaw sa gitna ng ingay ng pisla. Ang lahat ng tao ay biglang nanahimik. Ang mga ngiti ay nawala. Ang mga mata ay lumipat mula kay Mang Tedring patungo kay Rafe. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tulong dahon. Ang kanilang nakaan, ang lihim na matagal nang nakabaon, ay biglang lumantad. Mas lumala ang sitwasyon nang ang tsismis tungkol kay Papa Rafe ang yumaong kuya ni Rafe, isang mabait na mangingisda na iginagalang ng lahat, ay nagkaroon ng pagkalito. Maraming naniniwala na ang binabanggit ni Mang Pedring ay ang Papa Rafe na matagal nang namayapa, na nagdulot ng higit na kaituhan at galit. Nang lumiwanag ang katotohanan na si Rafael Santiago, ang mayamang negosyante at trader, ang tinutukoy, ang buong nayon ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ang kanilang dating kababayan ay hindi lamang isang simpleng mayaman, kundi isang taong tinalikuran ang kanyang pinagmulan at ang pagmamahal. Si Maya, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay narinig ang lahat. Ang kanyang mukha ay naging abo, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Ang kahihiyan at sakit na matagal na niyang pinipigilan ay sumabob. Ang pagkakalat ng nakaraan ng kanyang pamilya sa publiko, sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang kultura at pagkakaisa, ay higit pa sa kanyang kayang tiisi. Ito ay isang pagdungi sa kanilang karangalan. Sa isang iglap, kinuha ni Maya ang isang bagdili ng maruming tubig mula sa baho ng baryo. Ang tubig ay may amoy ng lupa at lumot, simbolo ng mga lumang sugat at hindi pagpapatawad. Naglakad siya patungo kay Rafe. Ang bawat hakbang ay puno ng galit at pait. Nang nasa harap na niya, walang aalinlangan niyang ibinuhos ang lahat ng tubig sa ulo ni Rafe. Nanginig si Rafe, basa at nanlalamig. Ang dumi ng tubig ay dumadaloy sa kanyang mamahaling barong Tagalog. Ang mga bulungan ng nayon ay huminto. Ang katahimikan ay nakakabingi, at ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Rafe na bumibilis. Palik ka sa dagat, Rafe. Diyan ka, nabibilang. Sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong plaza. Ang bawat salita ay isang talim na tumatama sa puso ni Rafe. Nanisto lang sinasabi na siya ay basura ng dagat, isang bagay na itinapon na at hindi na dapat bumalik. Tumayo si Rafe. Tulala, basang. Asa, sa harap ng mga mata ng paghuhusga ng buong nayon. Ang mukha ni Mang Dante ay malamig, walang emosyon, ngunit ang kanyang tingin ay matalin, nagkukumpirma ng pagtanggi sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang tagumpay, ay naging walang halaga. Siya ay muling isang binatilyo, ng may pusong sugatan, na wala sa kanyang sariling tahanan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, hindi ng isang bigong negosyo, kundi ng kanyang sariling pamilya at ang komunidad na kanyang iniwan. Ang tunog ng alon sa malayo ay tila isang malalim na buntong. Hininga ng dagat, isang matinding paalala ng nakaraan na hindi na niya matakasan. Ang maalat na amoy ng dagat ay humalo sa matinding kahihiyan. Asang. Pasa si Rafe, ang mamahaling barong Tagalog ay nadunisan ng putik at lumot, simbolo ng kanyang dating buhay na ngayoy binabaliwala na ng balatong. Ang sigaw ni Mayana, balik ka sa dagat, Rafe. Diyan ka, nabibilang. Ay patuloy na umalinaw sa kanyang tenga, bawat salita ay tumatagos sa kibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang matatalim
Natitig ng mga taga na yon ang pag-uusga sa kanilang mga mata at ang malamig na mukha ni Mang Dante ay sapat na upang tuluyan siyang durugin. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kanyang yaman at tagumpay sa Maynila ay naging abo lamang. Pakiramdam niya, bumalik siya sa simula, isang binatilyong walang direksyon. Ngunit ngayon ay may mas malalim na sugat sa puso. Ngunit sa gitna ng matinding sakit at kahihiyan, may isang maliit na apoy ang sumiklab sa kalooban ni Rafe, isang matigas na pagpapasya. Hindi siya aalis. Hindi siya tatakas muli. Sa pagkakataong ito, haharapin niya ang kanyang nakaraan, haharapin niya ang kanyang pagkakamali, at higit sa lahat, haharapin niya ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niya na kailangan niyang manatili. Kinabukasan, sa ilalim ng nagniningning na araw na tila walang bakas ng gulo, ng nakaraang gabi, lumakad si Rafet patungo sa bayan. Ang barong Tagalog ay pinalitan niya ng isang lumang shirt at pantalon. Sa pulso niya, wala na ang kanyang patektilite. Ibinenta niya iyon sa isang maliit na pawn shop sa Karatig Bayan, kasama ang iba pa niyang mga mamahaling singsing at kwintas. Ang bawat piraso ng alahas na nawawala ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na unting kumakalas. Ang perang nakuha niya ay sapat lamang upang makaupa ng isang maliit, payat na kubo na halos matangay ng hangin, malapit sa dagat. Ang kubo ay halos walang kagamitan, ngunit sa kanyang paningin, ito ay isang bagong simula, isang patpunay ng kanyang pagnanais na magsimula muli. Hindi na siya isang hari sa kanyang interior, kundi isang ordinaryong tao na naghahanap ng lugar sa mundo. Ang kanyang bagong tahanan ay may amoy ng lumang kahoy, asin, at minsan ay sariwang isda. Sa gabi, ang tunog ng alon ay nagiging kasabay ng kanyang pagtulog, na madalas ay puno ng panaginip tungkol sa kanyang nakaraan ng ngiti ni Elena, ang mga pangarap na naiwan, ang mukha ni Maya, na puno ng galit. Ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang bagong realidad. Walang mga pulong sa boardroom, walang mga executive na dapat utusan, kundi ang araw, ang dagat, at ang pagnanais na magtrabaho. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa bagsakan, ang palengke ng isda sa Nayon. Ang bagsakan ay isang lugar ng kaguluhan at sigawan, puno ng amoy ng sariwang isda, dagat, at pawis. Ang sahig ay madulas sa pinaghalong tubig at dugo. Ang mga mangingisda at nagtitinda ay abala sa pagtatawaran, pagbubuhat, at paglilinis ng mga isda. Ito ay malayo sa kanyang air conditioned na opisina sa Maynila. Sa una, hindi siya tinanggap. Ikaw, isang mayamang negosyante, magbubuhat ng isda? Ang tanong ni Aling Nena, ang matabang nagtitinda ng tuyo na may halong pangungutya. Hindi ka yata sanay sa gawaing ganyan. Ngunit nagpumilit si Rafe. Kailangan ko pong magtrabaho, Aling Nena. Kahit ano po, basta marangal. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matigas na determinasyon. Sa huli, binigyan siya ng pagkakataon. Nagsimula siya sa pagbubuhat ng mga pali ng isda mula sa mga bangka patungo sa lamesa ng mga nagtitinda. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga bulpen at papeles, ay namaga at nagkapaltos. Ang kanyang likod ay sumasakit at ang kanyang mga bisig ay nangangalog sa pagod. Ang sikat ng araw ay nagpadilim sa kanyang balat at ang pawis ay patuloy na tumulo sa kanyang noo, umahalo sa amoy ng dagat at isda. Hindi lamang pisikal ang kanyang paghihirap. Ang mga pangungutya ng iba pang mangingisda ay mas masakit pa sa kanyang mga paltos.
Tingnan niyo si Don Rafe. Ngayon ay nagbubuhat na ng isda. Akala ko ba'y hari ka na sa Maynila? Ang kadiyaw ni Mang Tonyo, isang mangingisda na nakakakilala sa kanya. Noong bata pa siya. Bakit? Don Rafe, naubos na ba ang pera mo? Hindi na sapat ang iniwan mo kay Elena? Ang dagdag pa ng isa. Bawat salita ay isang sundok sa kanyang pagkatao. Ngunit nilulunok niya ang kanyang pade. Tinitiyak niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Ang bawat patak ng pawis at bawat kirot sa kanyang katawan ay nagsisilbing paalala ng kanyang mga pagkakamali at ng kanyang pagnanais na magbago. Araw, pilit niyang inaaral ang mga pamamaraan ng mga mangingisda. Kung paano linisin ang lambat, kung paano ayusin ang mga nasirang tali, kung paano kilatisin ang sariwang isda. Ang bawat araw ay isang leksyon sa kapakumbabaan at pagtitiyala. Nakita niya ang kagandahan sa simpleng pamumuhay, ang sipag at katatagan ng mga tao sa balatong na dati niyang dinalikuran. Sa kabila ng matinding pagod, hindi nakakalimutan ni Rafe ang dahilan ng kanyang pananatili. Ang kanyang pamilya. Lihim siyang lumapit kay John. John, nagsisimula siya sa pagbabahagi ng mga kuwento tungkol sa malawak na karagatan, tungkol sa mga mahiwagang nilalang sa ilalim ng dagat, at tungkol sa mga bangkang naglalayag sa malalayong isla. Ang mga kuwento ay totoo, batay sa kanyang sariling karanasan sa paglalayag sa mga resort sa Palawan. Ngunit binabaluktot niya ito upang maging akma sa imahinasyon ng isang bata. Alam mo ba, John, ang bulong niya isang hapon, habang inayos niya ang isang lumang bangka sa dalampasigan, mayroong isang isda na may kulay ng bahaghari, at lumalangoy ito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Kung makikita mo ito, mga ngahulugan yon, na mayroong isang malaking pakikipagsapalaran na naghihinsay sa'yo. Ang mga mata ni John ay nagniningning sa tuwa at pagkamangha. Alaga po, kuya. Tawag niya. Hindi niya alam nila ang lalaking nagkukwento ay ang kanyang tunay na ama. Ang bata ay may natural na hilig sa dagat, isang hilig na nagpapaalala kay Rafe sa kanyang sarili noong bata pa siya. Pinitigilan ni Rafe ang kirot sa kanyang puso. Ang pagnanais na sabihin ang totoo. Nasiyahan siyang makita ang ngiti ni John. John, ang walang malay na kaligayahan ng isang bata na nagmamahal sa dagat. Sinubukan din niyang lapitan si Elena. Sa mga gabi na natutulog na si Maya at John, lihim siyang pumupunta sa bahay nila. Sinubukan niyang ayusin ang mga butas sa bubong, ang luma, at nayuyugyog na bakod, ang sirang upuan sa kusina. Bawat martilyo, bawat pako, ay isang pagtatangkang ayusin hindi lamang ang bahay kundi pati na rin ang mga sirang relasyon. Ngunit ang pagbabantay ni Maya ay tila walang hanggan. Anong ginagawa mo dito? Ang matalim niyang tanong isang gabi, habang sinubukan ni Rafa na ayusin ang isang bintana. Umalis ka. Hindi namin kailangan ang tulong mo. Mas lalo mo lang sinisira ang lahat. Sinubukan niyang magpaliwanag. Gusto ko lang tulungan si Elena, Maya. Hindi niya dapat tira ng isang sirang bubong. Huwag kang magkunwari na nagmamalasakit ka. Sigaw ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa loob ng maraming taon, nasaan ka? Ngayon ka lang babalik para magpanggap na magaling. Hindi ko hahayaan na saktan mo ulit ang aking ina. Kinuha niya ang martilyo mula sa kamay ni Rafe at itinapon sa lupa. Umalis ka. Hindi mo kami pamilya. Ang bawat pagtanggi ay parang asin sa sugat ni Rafe. Ang kanyang mga pagtatangka na pangbag ay patuloy na binabalewala, sinisira.
Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Pinili niyang tahimik na ayusin ang mga bagay na alam niyang magagawa niya nang hindi napapansin, o kaya ay bumili ng mga gamot para kay Elena sa pinakamalapit na botika at iwanan ang mga ito sa pintuan ng bahay, umaasang gagamitin nila. Sa mga pagkakataong ito, si Mang Dante ay laging naroon, nagmamasid mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay matalas, walang emosyon, ngunit may malalim na pagbabantay. Alam ni Rafael na sinusuri siya ni Mang Dante. Nakita niya ang kanyang selos sa kung paano inalagaan ni Mang Dante ang kanyang pamilya, kung paano siya naging ama kinamaya, at yun, kung paano siya naging kasama ni Elena. Ang lahat ng responsibilidad na kanyang tinakasan ay pinasa ni Mang Dante nang walang reklamo. May bahagi sa puso ni Rafael na nagpapasalamat, ngunit mayroon ding bahagi na nagseselos at nagtatampo sa posisyong inaga o mas tamang sabihing iniwan niya. Para kay Mang Dante, si Rafael ay isang katanungan na nangangailangan ng sagot. Ito ba ay isang panandaliang pagbabago? Isang pagpapanggap? O mayroon ba talagang pagbabago sa puso ng taong ito na dating kilala niya? Ang kanilang relasyon ay puno ng tahimik na tensyon na hindi kailanman nagiging isang bukas na paghaharap, ngunit palaging nararamdaman sa bawat pagtitig, sa bawat paghinga. May mga pagkakataong sila ay napipilitang magtrabaho ng magkasama. Isang umaga, habang naghahakot ng lambat ang mga mangingisda, ang isang malaking lambat ay masyadong mabigat para sa iisang grupo. Si Rafi at Mang Dante ay nagkataon na nasa magkabilang dulo ng lambat. Walang salitang binitawan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo lamang sa maikling sandali at nagpatuloy sila sa paghila. Ang kanilang mga katawan ay nagtulong man ng sabay, ang kanilang mga kalaminan ay sumasakit sa iisang layunin. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang personal na alitan ay tila nawawala sa bigat ng trabaho. Sa isa pang pagkakataon, nang masira ang isang lambat, sila ay nagkatabi sa pag-aayos nito. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw ng sabay, bawat isa ay nagbibigay ng tamang gamit sa tamang panahon. Ang mga pagkakataong ito ay bihirang mangyari, ngunit ito ay nagbigay ng isang pahiwatig na sa ilalim ng kanilang pagkakaiba, mayroong isang iisang paggalang sa trabaho at sa komunidad. Ngunit ang kapayapaan sa balatong ay pananalian lamang. Ang sakit ni Elena ay lumala. Ang kanyang pagkalimot ay naging mas madalas at madalas na siyang nagkakasakit, nilalagnat at nagkakauubo. Kailangan niya ng mamahaling gamot at espesyal na pag-aalaga na hindi kayang tustusan ng maliit na sahod ni Maya bilang guro at nang hindi tiyak na kita ni Mang Dante mula sa pangingisda. Ang mga pader ng bahay ay tila humihigpit sa pamilya, ang kanilang mga problema ay lumalaki. Kailangan ni nanay ng mas malakas na gamot. Maya, ang sabi ng doktor sa kanya, isang hapon, at kailangan niya ng mas maayos na nutrition. Kung hindi, baka mas lumala ang kanyang kondisyon. Si Maya ay nakaramdam ng matinding pagkabahala. Pinilit niyang magdoble. Kayod, kumuha ng labis na trabaho sa eskwelahan at tumulong sa iba pang gawain bayan. Ngunit hindi pa rin sapat. Ang bigat ng responsibilidad ay halos dumurog sa kanyang mga balikat. Parang hindi pa sapat ang mga problema. Isang bagong panganib ang lumitaw sa abot-anaw. Isang malaking kumpanya sa pagpapaunlad ng turismo mula sa Maynila na pinangmumunahan ni Don Emilio Garcia, ang dating kasosyo sa negosyo ni Rafi, ay nagsimulang magpakita ng interes sa balatong. Ang kanilang layunin, pilihin
ang mga lupaing malapit sa baybayin upang magtayo ng isang mamahaling resort. Ang balita ay kumalat sa nayon na parang virus, nagdulot ng pangamba at galit. Gusto nilang agawin ang ating dagat. Ang sigaw ni Mang Kiko, isang matandang mangingisda, sa isang pagpupulong ng mga residente sa plaza. Paano na ang ating hanapbuhay? Saan na tayo kukuha ng ating ikabubuhay? Si Maya at Mang Dante ang nanguna sa pagtutol. Inorganisa ni Maya ang mga pagpupulong, binasa ang mga legal na dokumento at nagpaliwanag sa mga tao tungkol sa kanilang mga karapatan. Si Mang Dante naman, sa kanyang tahimik na pamumuno, ay nagbigay inspirasyon at lakas sa mga mangingisda. Hindi natin hahayaan na agawin nila ang ating pinagkukunan ng buhay. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay tahimik, ngunit puno ng awtoridad. Nakita ni Rocky ang lahat mula sa malayo. Narinig niya lang mga bulungan, ang mga balita tungkol sa Don Emilio Garcia. Ang pangalan ay naghatid ng isang kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya si Don Emilio. Ang kanyang walang awa na pagmamaneho sa negosyo, ang kanyang pagiging handang tapakan ng sinuman para sa pera. Naramdaman ni Rocky ang isang malalim na pagsisisi. Dati, siya rin ay ganoon. Siya rin ay bahagi ng sistemang iyon na ngayoy nagbabanta sa balatong. Isang hapon, habang abala ang nayon sa paghahanda para sa isang pagpupulong ng mga mangingisda, isang itim na Mercedes. Pensang pumasok sa balatong, naghawi ng alikabok sa daan. Mula rito ay lumabas si Don Emilio Garcia, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ito ang isang lugar na malayo sa kanyang mundo ng pera at kapangyarihan. Takal. Kaya pala ikaw ay naririto. Ang sabi ni Don Emilio na may halong pagmamalaki at paghamak. Akala ko ba'y nawala ka na sa mundo? At saan ka natagpuan? Sa isang shawl na lugar na ito. Lumapit si Don Emilio kay Rocky. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Balik ka sa Maynila, Rafael. Mayroon akong napakalaking proyekto na nangangailangan ng iyong henyo. Isang proyektong magbabalik sa iyo sa dating kapangyarihan mo, higit pa sa dati. Nakikita mo kung ano ang ginagawa mo sa sarili mo rito. Sinisira mo ang iyong kinabukasan. Itbit niya ang isang malaking brown na briefcase na mukhang puno. Pinuksan niya ito at ipinakita ang loob. Siksik ito sa makapal na tumpok ng mga bagong peso, libong piso. Ito, Rafael, ito ang kapangyarihan. Ang pera, ang kalayaan. Hindi ang pagbubuhat ng isda na tulad ng isang alitin. Inilapag niya ang briefcase sa isang lumang bangko. Ang tunog ng paglapag nito ay malakas, na tila nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang alok. Naramdaman ni Rafi ang pamilyar na akit ng kapangyarihan. Ang amoy ng sariwang pera, ang pangako ng pagbabalik sa kanyang dating buhay. Isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang nagpilit na bumalik. Ngunit pinilit niyang pigilan ito. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, na ngayon ay puno na ng paltos at gasgas. Ang mga kamay na ito ay hindi na para sa pera. Hindi na ako babalik, Emilio. Ang tugon ni Rafi, ang kanyang boses ay mahinang, ngunit matatag. Tapos na ako sa buhay na yon. Natawa si Don Emilio, isang malamig na tawa. Nababaliw ka na ba, Rafael, para sa isang babae at isang lugar na ito? Ang isang tao na tulad mo ay hindi dapat magsaya
sa putik at kawalan ng pag-asa. Mayroong isang lugar para sa iyo sa tuktok ng mundo, Rafael. At hinihintay ka ng lugla na yon. Hindi pa natapos doon si Don Emilio. Upang lubusan ng manipulahin ang sitwasyon, dumiretso siya sa bahay ni na Elena kasama ang kanyang Mercedes. Tense na pumunit sa katahimikan ng nayon. Sinubukan niyang kumbinsihin si Maya na tanggapin ang pera na gamitin ito upang ayusin ang mga problema ng kanilang pamilya. Maya, hindi mo kailangang magdusa, ang sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay artificial na malambing. Ang iyong ama, si Rafael, ay nagkamali, oo. Ngunit ang pera ay makakaayos ng lahat. Maaari nitong gamutin ang iyong ina. Bigyan ng magandang kinabukasan ang iyong kapatid. Bakit ka magpapakamatay sa kahirapan kung mayroong solusyon? Naglabas siya ng isa pang makapal na tumpok ng pera at inilatag sa ibabaw ng luwang mesa sa bahay ni Elena. Ito, pambili ng gamot ng nanay mo, pambili ng pagkain, pambili ng mga pangangailangan mo. Nakatingin lang si Maya sa pera. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit mayroong isang bagay na pumigil sa kanya. Sa mga sandaling iyon, si Elena, na nakaupo sa kanyang silya, na madalas ay nawawala sa sarili, ay biglang nagkaroon ng isang bihirang sandali ng kalinawan. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay malayo, ay tumitig kay Don Emilio nang may matalim na tingin. Hindi pera ang nagpapagaling sa puso, ang mahina. Ngunit malinaw na sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan na tila galing sa malalim na balon ng karanasan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa hangin, nagdulot ng katahimikan sa loob ng bahay. Si Don Emilio ay nagulat, hindi inaasahan ang tugon na ito mula sa isang babaeng akala niya ay walang malay. Nagpasalamat si Maya sa ina, sa munting pahiwatig ng pagtutol. Salamat, nanay, ang sabi niya, at pagkatapos ay bumaling kay Don Emilio, ang kanyang mukha ay matigas. Hindi namin kailangan ng perang bumili ng kaluluwa. Ang kaligayahan ng aming pamilya ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera mo. Umalis ka na, Don Emilio. Wala kang karapatan na dumito at lapas tanganin ng aming dignidad. Ang mga salita ni Maya ay isang huling patunay kay Don Emilio na hindi niya kayang bilihin ang pamilyang ito. Ngunit bago umalis, bumaling siya kay Rafa na nakatayo sa labas, tahimik na nakikinig sa lahat. Rafael, ang sabi ni Don Emilio, ang kanyang tinig ay malamig at kuno ng pagbabanda. Ngayong gabi, magpasya ka. Alinman ay babalik ka sa Maynila kasama ang lahat ng iyong kaluwalhatian at kapangyarihan o mananatili ka rito at tuluyan mong ililibing ang iyong buhay sa sulok na ito ng mundo. Ang desisyon ay nasa iyo. Tumalikod si Don Emilio at sumakay sa kanyang Mercedes Benz na mabilis na umalis. Iniwan ang balatong sa isang ulap ng alikabok at pag-alinlangan. Si Rafi ay naiwan sa isang pangitain ng kanyang sarili. Nakatayo sa isang salagubang. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lumang bahay ni na Elena. At yun, ang dilim ay konti. Unting lumalatag sa nayon at ang tunog ng alon ay nagiging kasabay ng kanyang sariling pag-alinlangan. Ang kanyang lumang buhay ng kapangyarihan at kayamanan ay naghihintay, ngunit sa kabilang banda ay ang pangako ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagbabago, paghihirap, at higit sa lahat, pagmamahal. Nasa kanya na ang desisyon. Ang kanyang kinabukasan ay nasa mga kamay niya, at ang bawat desisyon ay may malaking bigat. Ang dilim ay tuluyan
nang dumalot sa balatong, ngunit hindi ito nagdala ng kapayapaan. Sa halip, isang malalim at hindi pangkaraniwang katahimikan ng bumaba sa nayon na sinundan ng isang kakaibang pagbulong ng hangin. Iyon ang hudyat. Hindi isang ordinaryong gabi, kundi isang simula ng gabi ng pagsubok, isang pagsubok na magpapalit sa lahat. Naramdaman ni Rafi ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang alok ni Don Emilio ay pang isang lason na dahan. Dahang gumagapang sa kanyang isipan, subalit ng imahe ng sirang bubong ni Elena, ang mga mata ni John. John na puno ng pangarap, at ang naglalagablab na puot ni Maya, ay higit pa sa anumang yaman. Tumingin siya sa kanyang kubo, sa mga paltos sa kanyang kamay, at napagtanto niya. Ang puso niya ay wala na sa mga skyscraper ng Maynila. Ito ay narito, sa putik, sa asin, sa mga taong ito. Kalaunan, isang malakas na iip ng hangin ang humampas. Nagpakilos sa mga puno ng niyog na tila mga mananayaw sa gitna ng malalim na dagat. Ang mga ula, na dati pino at puti, ay naging maitim na mga bundok na bumabalot sa langit. Ang dagat, na dati di mapayapa, ay nagsimulang umugong. Ang bawat paghampas ng alon ay isang babala. Isang bagyong tropikal, si Bagyong Angbo, ay papalapit. Ang hangin ay umuubong na tila mga demonyo. Bawat bugso ay humahampas sa mga dingding ng mga kubo, nagbabanta na durugin ng bawat kahoy at kawayan. Ang ulan ay bumubuhos na parang pinunit na langit. Hindi na patak, kundi isang malaking agos na bumubuhos sa lupa. Sa loob ng ilang minuto, ang mga kalsada ay naging ilog at ang mga ilaw sa balatong ay nagsimulang magpatay. Sindi, hanggang sa tuluyan nang bumalik sa dilim ang buong nayon. Sa bahay ni na Elena, ang sitwasyon ay mas malala. Ang matandang bahay na gawa sa kahoy at kawayan na dati ng marupok ay unting ginigiba ng lakas ng bagyo. Ang bubong ay unting inaanod ng hangin, at ang mga dingding ay nagsimulang manginig. Ang mga butas sa bubong na sinubukan ni Rafe ayusin ay hindi sapat upang pigilan ang baha. Ang tubig, ulan ay bumuhos sa loob, nagbabad sa sahig, at sa mga lumang kagamitan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kalagayan ni Elena. Ang kanyang sakit ay biglang lumala. Siya ay umuubo ng walang tigil, ang kanyang hininga ay mahirap. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat at siya ay nagkakadelirio. Binabanggit ang mga pangalan ng mga taong matagal nang wala. Pakfel, asan ka? Pulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng bagyo. Niyakap siya ni Maya nang mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng takot. Nanay, nandito lang ako, bulong niya habang pinipilit niyang takpan ng kanyang ina ng kumot sa palag. Asang mapapawi ang lading. Si John naman ay nakayakap sa binti ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, umiyak dahil sa ingay ng hangin at sa takot sa kanyang lola. Nakita ni Rafe ang lahat mula sa kanyang kubo na halos matangay na rin ang hangin. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Ang kanyang isip ay nakatuon sa bahay ni Elena, sa pamilya niya. Hindi siya aksaya ng panahon. Kinuha niya ang matigas na tabla, ang martilyo, at ang lubid na binili niya para sa kanyang bangka. Kailangan ko si Mang Dante, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng panganib, alam niya na kailangan niya ang taong pinakamahusay na nakakaunawa sa balatong at sa dagat. Ito ang panahon upang isantabi ang lahat ng personal na puot at selos.
Ito ang panahon para sa pagkakaisa, para sa kaligtasan. Naghagibis si Rafa sa ilalim ng ulan at hangin. Halos hindi makita ang daan. Ang bawat hakbang ay isang laban sa elemento. Nang marating niya ang bahay ni na Elena, nakita niya si Mang Dante na abala sa pagtali ng mga lubid. Sa haligi, sinusubukang patatagin ang bahay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong iyon, walang salitang binitawan, ngunit ang kanilang pag-unawa ay malinaw. Ito ang oras upang magtrabaho ng sama. Mang Dante. Sigaw ni Rafi, halos malunod sa ingay ng hangin. Lumalala ang kondisyon ni Elena. Kailangan nating ilipat siya. Tumango si Mang Dante. Alam ko. Hindi magtatagal, guguho ang bahay na ito. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit mayroong seryosong babala sa kanyang mga mata. Tuon tayo sa simbahan. Mas matibay iyon. Nagsimula silang magtrabaho ng sabay. Inamit ni Rafi ang kanyang lakas at ang kanyang kakayahang gumamit ng mga kasangkapan. Pinukpok niya ang mga tabla sa mga dingding. Tinatalian ang bubong upang hindi tuluyang matangay ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan, ngunit hindi niya pinansin. Ang kanyang iisip ay nakatuon sa kaligtasan ng pamilya. Si Mang Dante naman, sa kanyang karanasan bilang isang mangingisda at isang taga. Miyon ay alam ang bawat butas, ang bawat kahinaan ng bahay. Siya ang nagbigay ng direksyon kung saan ilagay ang tabla, kung saan itali ang lubid, paano haharapin ang direksyon ng hangin. Ang kanilang pagtutulungan ay tila isang matagal ng sanay na kagamitan, bawat isa ay alam ang kanyang papel. Maya, sa gitna ng kanyang takot, ay napanood ang dalawang lalaki, ang dalawang haligi ng kanyang buhay, na nagtatrabaho ng sama. Isang bahagi ng kanyang puso ay napuno ng pagtataka, at isang bahagi ay puno ng munting pag-asa. Kailangan nating umalis na. Sigaw ni Mang Dante matapos ang ilang minuto, nang ang isang malakas na bugso ng hangin ay nagpaguho sa isang bahagi ng bubong. Walang aatubili. Binuhat ni Rafael si Elena. Ang kanyang katawan ay magaan, payat, at mainit sa lagnat. Niyakap niya ito ng mahigpit, naramdaman ang matagal nang nawalang init ng kanyang dating kasintahan. Si Mang Dante naman ay inakay si Maya at binuhat si John. Ang kanilang paglalakbay patungo sa simbahan ay isang pakikibakalaban sa kalikasan. Ang hangin ay humagupit, ang ulan ay bumuhos, at ang mga daan ay naging ilog, puno ng putik at mga kalat. Ang mga puno ay nagsimulang magbigay daan, lumagsak sa kanilang harapan. Sa isang pagkakataon, isang malaking sanga ang bumagsak, halos bumangga kina Rafe at Elena. Ngunit mabilis na nakaiwas si Rafe, gamit ang kanyang katawan upang protektahan si Elena. Ang tunog ng kulob ay dumagundong, sinundan ang matalim na kidlat na nagpaliwanag sa dilim. Ang mga mata ni John ay nalalaki, sa takot, umihiyak, nang tahimik sa balikat ni Mang Dante. Ang kanilang mga katawan ay basang, pasa, nilalamig. Ngunit ang kanilang determinasyon ay mainit. Si Rafi, habang buhat si Elena, ay nakita ang kanyang sarili na naglalakad sa gitna ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Ang bawat hakbang ay isang pagtubos. Kaya natin ito, Maya. Sigaw ni Rafi. Sinubukan niyang bigyan ng lakas ang anak niya. Kailangan nating maging malakas para kay Elena.
Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking puno ng nyog ang biglang yumuko, ang kanyang dulo ay nagsimulang gumumo. Ito ay bumabagsak ng mabilis, diretso sa kinatatayuan ni John. John, John, John. Sigaw ni Rafe, habang buhat pa rin si Elena. Walang pag. Aalinlangan. Ibinaba niya ng dahan. Dahan si Elena sa lupa at tumarurot patungo kay John. John, sa isang split second na desisyon, hinila niya ang bata palayo sa bumabagsak na puno. Ang dulo ng nyug ay dumapo sa lupa, ilang pulgada lamang mula sa kanila, nagdulot ng malakas na dagundong at pagtalbog ng puti. Halos managanan si Rafe. Nanginginig si John. Siyol sa takot at niyakap niya si Rafe ng mahigpit. Papa! Papa! Bulong niya. Sa unang pagkakataon, tinawag niya si Rafe ng Papa. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Rafe na tila isang panalangin na sinagot. Napanood ni Mang Dante ang buong pangyayari. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagdududa, ay naging puno ng paggalang. Nakita niya ang sakripisyo, ang walang pag-aatubili na aalay ng buhay ni Rafe para sa bata. Walang salita, ngunit ang kanyang tingin ay nagsabi ng lahat. Ito ay hindi isang pagpapanggap. Ito ay tunay. Si Maya naman, na nakita ang haros pagkamatay ni Rafe, ay naramdaman ng isang kakaibang hapdi sa kanyang puso. Ang pagkapuot na matagal na niyang pinigilan ay unting nabasag. Nakita niya ang isang ama, hindi isang traidor. Nakita niya ang isang lalaki na handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay nanlabos sa luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito, sa pag-asa. Nang marating nila ang simbahan, ang buong nayon ay naroroon na nagdarasal at naghihintay na matapos ang bagyo. Naramdaman ni Rafe ang kanyang katawan na nanghihina, ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang lakas. Ibinaba niya si Elena sa isang sulok at sinimulang alagaan. Matapos ang mahabang gabi, unting humina ang hangin at ulan. Ang bagyo ay lumipas, iniwan ang balatong sa isang kalat. Kalat na tanawin ng pagkawasak. Ang mga bahay ay gumuho, ang mga puno ay bumagsak, at ang mga bangka ay nagkalat sa baybayin, tila mga laruan na itinapon ng isang higante. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mayroong isang pag-asa. Ang mga tao ay buhay, at ang kanilang espiritu ay hindi nasira. Kinabukasan, habang abala ang mga residente sa pagtatasa ng pinsala, isang itim na Mercedes Benz ang muling pumasok sa balatong, na tila hindi apektado ng bagyo. Mula rito ay lumabas si Don Emilio Garcia. Nakasuot ng malinis na suit na tila hindi nabagabag ng kalamidad. Ang kanyang presensya ay tila isang paalala sa mundo na tinalikuran ni Rafe. Well, Rafael, ang sabi ni Don Emilio, ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo at sa lugar na ito. Akala ko ba'y magiging masaya ka sa putik at kahirapan? Hindi mo pa kaya ang ganitong buhay. Naglabas siya ng isa pang brown na briefcase. Siksik sa pera. Ito, Rafael. Ito ang iyong tiket pabalik sa realidad. Ang iyong tiket pabalik sa sibilisasyon. Kailangan ka namin sa Maynila. Ang proyekto ay nagkakaproblema at tanging ikaw lamang ang makakapagligtas nito. Ito ang iyong huling
pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi nanag. At tubeli, si Rafay. Hindi na niya naramdaman ang akit ng tera. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga silang bahay, sa mga pasang tao, sa mga mukha na puno ng pagod, ngunit may pag-asa. Tumingin siya kay Maya, na nakatingin sa kanya, nang may kakaibang pagtataka. Tumingin siya kay Mang Dante, na nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bun Emilio, ang sabi ni Rafi, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng ngayon. Hindi ko na kailangan ng iyong pera. Hindi ko na kailangan ng iyong buhay sa Maynila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kaunti, ngunit ang kanyang determinasyon ay matigas. Tinawalan niya ang kanyang abogado sa Maynila sa harap ng lahat. Ibenta ang lahat ng aking ari. Alyan sa Manila. Lahat ng resorts, lahat ng property, kalahati ay lunate sa Balatong at sa mga kalapit na komunidad na naapektuhan ng bagyo. Ang natitirang kalahati ay ilagay sa isang trust fund para kay Maya at Sion, para sa kanilang aaral at kinabukasan. Ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti, ngunit ang kanyang desisyon ay matibay. Nalipat ang tingin ni Raffray kay Don Emilio. Lumapit siya sa briefcase na puno ng tara. Sa isang sandali ng nakakatakot na katahimikan na tila tumigil ang mundo, kinuha niya ang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa harap ni Don Emilio Garcia, ni Maya, ni Mang Dante, at ng ilang residente na nagtipon upang saksihan ang pangyayari, binuksan niya ang briefcase. Ang bagong perang papel ay kumikinang sa sinag ng araw. Ang lahat ng ito, wala na. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit puno ng bigat, na tila isang huling paalam. At pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng briefcase, kasama ang mga papel na may tatak ng kanyang mga resorts sa Boracay at Palawan, sa isang tambak sa lupa. Pinuksan niya ang lighter at sinindihan ang mga papel. Ang apoy ay biglang sumiklab, nagliliyab ng marahas, kumakain sa bawat papel na peso, at sa bawat dokumento na sumisimbolo sa kanyang lumang buhay. Ang usok ay umakyat sa kalangitan, na tila isang huling hininga ng kanyang nakaraang pagkatao. Ang amoy ng nasusunog na papel ay humalo sa amoy ng hangin at dagat. Ang tunay na kayamanan ay hindi ito. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng conviction. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa apoy, ang apoy na suwasalamin sa kanyang mga mata. Hindi na ako babalik. Ang puso ko ay narito na. Ang akyat ng usok ay nagsilbing simbolo ng kanyang lubusang pagtalikod sa nakaraan, sa buhay ng kayamanan at kapangyarihan na dati niyang hinabol. Ang apoy ay kumakain sa bawat alaala ng kanyang dating pagkatao. Si Don Emilio ay natulala, ang kanyang bibig ay nakabukas, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mukha ay namutla, halos nababaliw sa katangahan na ginawa ni Rafe. Nababaliw ka na, Rafael. Nababaliw ka na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at paghamak. Hindi niya maunawaan kung paano tatalikuran ng isang tao ang ganitong kayamanan para sa isang bagay na hindi nakikita. Ang apoy ay sumasalamin sa mga mata ni Maya. Ang matinding pagkapuot na matagal nang nanahan sa kanyang puso ay nagsimulang gumuho, nabasag na tila isang baso. Ito ay napalitan ng isang kakaibang pagkalito, at pagkatapos ay isang napakaliit na sinag ng
Asa. Hindi ito isang pagpapanggap. Ito ay hindi isang laro. Inawa niya. Punay siyang nagbabago. Si Mang Dante, na nakatayo sa tabi ni Rafe, ay inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Rafe. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng tahimik na paggalang. Naramdaman ni Rafe ang init ng kamay ni Mang Dante. Isang kumpirmasyon. Isang pagtanggap. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay nagkaisa. Si Rafe ay tumayo sa gitna ng abo at ng pagkawasak na iniwan ng bagyo. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagong layunin, isang bagong direksyon. Ang kanyang lumang mundo ay nasunog, at mula sa abo nito, isang bagong Rafe ang isisilang. Ang dagat ay naging saksi, at ang balatong ay naging tahanan ng kanyang bagong paglalakbay. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na tungkol sa kung ano ang kanyang nakuha, kundi sa kung ano ang kanyang maibibigay. Sa paglubog ng araw na namula sa kanluran, isang bagong kabanata ang sumikat sa barangay Balatong. Ang malaking apoy na sumunog sa mga nakaraan ni Rafe ay iwan ng abo, ngunit sa abo na yon may umusbong na binhi ng pag-asa. Si Mang Dante Cruz, ang matandang mangingisda na naging haligi ng pamilya ni Elena, ay nakatayo sa baybayin. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa walang hanggang dagat. Ang bagyo ay lumipas, ngunit iwan ito ng bakas sa bawat sulok ng nayon at sa puso ng bawat isa. Sa mga araw na sumunod, sa pagtalikod ni Rafe sa kanyang yaman, tahimik na pinagmasdan ni Mang Dante ang bawat galaw niya. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Rafe, ang pagbubuhat ng mga tabla, ang paglilinis ng mga kalat, ang walang aatubiling pagtulong sa bawat nangangailangan. Nakita niya ang sinseridad sa bawat patak ng pawis at ang tunay na pagnanais na magbago. Ang dating pagdududa ni Mang Dante ay unting napalitan ng isang malalim na paggalang. Naramdaman niya na ang puso ni Rafe ay hindi na nakatuon sa sarili, kundi sa pamilya at sa komunidad na matagal na niyang tinalikuran. Isang hapon, matapos niyang ayusin ang sirang bubong ng kanyang sariling bahay, lumapit si Mang Dante sa bahay ni Elena. Nakita niya si Rafe na abala sa paggawa ng isang pansamantalang pinto at si Maya naman ay nagluluto sa labas ng bahay. Si Sean ay naglalaro sa buhanginan, malapit kay Rafe na tila isang anino na sumusunod sa kanyang bawat galaw. Tinawag ni Mang Dante si Maya at Rafe sa isang tabi. Ang hangin ay mahina, at ang tunog ng alon ay nagsilbing kanilang kasama. Mayroon akong sasabihin sa inyo, ang sabi ni Mang Dante. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng bigat. Ang puso ko ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo. Lalo na sa iyo, Rafe. Nakita ko ang pagbabago mo. Nilingon niya si Rafe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Panahon na para umalis ako. Kailangan ninyo ng espasyo para muling itayo ang inyong pamilya. At ako, kailangan din ako ng iba pang mga pamayanan. Ipinaliwanag ni Mang Dante na may mga kalapit na barangay na mas malala ang pinsala ng bagyo at kailangan din nila ang tulong at karanasan niya sa muling pagtatayo. Ang aking mga kamay ay sanay na sa pagtatayo at ang aking kaalaman sa dagat ay makakatulong sa kanila na makabangon. Nagulat si Maya. Ngunit, Mang Dante, paano na kami? Ikaw ang naging ama ni John. John, ang naging haligi namin. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba.
Ngumiti si Mang Dante, isang malungkot, ngulit matamis na ngiti. Mayroon na kayong ama. Maya, nakita ko ang pagmamahal niya para sa inyo. Panahon na para bigyan siya ng pagkakataon. Huwag kang alala, hindi ako magpapabaya. Ibisitahin ko kayo at hindi malilimutan ng pamilyang ito. Ngunit kailangan kong gawin ito. Ito ang aking paglilingkod. Lumapit siya kay Elena na nakaupo sa kanyang upuan sa labas, tahimik na nakatanaw sa dagat. Inawakan niya ang kamay ni Elena. Elena, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Magpagaling ka. At sana, sa paggaling mo, maalala mo ang lahat ng magagandang bagay. Mahal ko kayo. Sa isang huling tingin kay John, na lumapit at niyakap ang kanyang binti, yumuko si Mang Dante at hinalikan ng ulo ng bata. Magpakabait ka, John, at pakinggan mo ang mga kwento ng iyong papa. Malalim ang kaalaman niya sa dagat. Sa mga oras na yon, isang malalim na pagpapahalaga ang naramdaman ni Rafe para kay Mang Dante. Hindi ito ang pagkatalo ng isang karibal, kundi ang pagpapalaya ng isang kaibigan, ang isang kapatid. Ang alis ni Mang Dante ay hindi isang pagtalikod, kundi isang gawa ng kadakilaan, isang pagbibigay ng espasyo para sa isang bagong simula. Ang alis niya ay nagbigay kay Rafe ng tiwala na kailangan niya para harapin ang kanyang bagong papel bilang isang ama at isang miyembro ng komunidad. Kinabukasan, lumisan si Mang Dante. Hindi isang magarbo o maingay na alis. Simpleng sumakay siya sa isang lumang bangka, dala ang kanyang lambat at ilang personal na gamit. Ang mga tao sa batong ay nagtipon sa baybayin, nagpaalam at nagbigay ng pasasalamat. Ang kanyang alis ay isang paalala sa lahat na ang Balatong ay hindi lamang isang lugar, kundi isang komunidad ng mga tao na nagmamalasakitan at ang pagmamahal ay lumalampas sa mga personal na pagnanais. Sa alis ni Mang Dante, nagsimula ang tunay na hamon para kay Rafe. Ngayon, wala na siyang matatakasan. Walang magiging haligi kung hindi siya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Nagpatuloy si Rafe sa pagtatrabaho bilang isang mangingisda. Araw, bago pa sumikat ang araw, kasama na siya sa bagsakan, tumutulong sa pagbubuhat ng mga isda, paglilinis ng lambat, at aayos ng mga bangka. Ang kanyang mga kamay, na dati isanay sa malambot na papel at mamahaling ballpen, ay naging matigas at makapal sa paltos. Ang kanyang balat ay nangingitim sa araw, at ang amoy ng asin at isda ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Hindi na siya isang dayuhan sa sarili niyang bayan. Siya ay isa na sa kanila. Malalim ang kanyang aaral mula sa mga matatandang mangingisda, lalo na kay Mang Jose, isang matandang bihasa sa pagbabasa ng kalagayan ng dagat at ng panahon. Natuto siya kung paano huliin ang pinakamabuting isda, kung paano tahihiin ang mga lambat na sila, kung paano basahin ang mga babala ng kalikasan. Bawat araw ay isang aralin, at bawat aralin ay nagpapatibay sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagpagpakumbaba ay nagbukas ng mga pinto sa puso ng mga mangingisda na dati nangutya sa kanya. Dahan, ang mga pangungutya ay napalitan ng paggalang at pagkatapos ng pagkakaibigan. Inamit din ni Rafe ang perang naibenta sa kanyang mga ari. Ariyan sa Maynila. Ang kalahati
ay idinonate niya sa Balatong at sa mga kalapit na lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Hindi lamang niya pinansyal na tinulungan. Personal siyang lumahok sa muling pagtatayo. Kasama siya sa pagbubuhat ng mga kahoy, paglalagay ng mga bubong, aayos ng mga dingding. Nakita ng mga tao ang kanyang hindi matatawarang paglilingkod. Ang pera ay madaling matapos, Rocky, ang sabi ni Aling Nena, isang araw habang tinutulungan siya sa pagpapako ng dingding ng kanyang bahay. Ngunit ang gawaing kamay at ang puso na may malasakit ay walang katapusan. Ngumiti si Rocky. Hindi ito pera, Aling Nena. Ito ay pagbabayad sa aking mga pagkakamali. Ito ay isang pagkakataon na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Nagtatag din siya ng isang kooperatiba ng mga mangingisda, ang Kooperatiba ng Balatong. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa negosyo, nagawa niyang makakuha ng mas mahusay na presyo para sa kanilang mga huli. Nagbigay ng pautang para sa mga bagong bangka at lambat at nagturo ng mga prinsipyo ng matalinong pamamahala sa pananalapi. Ang mga mangingisda na dati nakagawian ng magbenta ng kanilang huli sa mababang presyo sa mga middlemen ay natuto kung paano kontrolin ang kanilang kabuhayan. Naging matatag ang kanilang kita at ang kanilang mga pamilya ay nakakain ng mas masarap. Bukod pa rito, naisip ni Rocky ang pangangailangan ng nayon sa kalusugan. Sa tulong ng isang organisasyon na pinagkatiwalaan niya sa Maynila at ng kanyang abogado, nagtayo siya ng isang maliit na klinika sa sentro ng Balatong. Nag-hire siya ng isang batang nurse mula sa Manila, si Nurse Pate, na handang maglingkod sa probinsya. Ang klinika ay nagbigay ng libreng konsultasyon, mga gamot, para sa mga karaniwang sakit at kaalaman sa kalinisan at pangangalaga sa kalusugan. Naging mas malusog ang mga bata at ang mga matatanda ay nakakuha ng tamang pangangalaga. Si Rocky, na dating nangingibabaw sa mga boardroom, ay ngayon ay nangunguna sa mga pagpupulong ng komunidad, nakikinig sa kanilang mga pangangailangan at naghahanap ng mga solusyon. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng Balatong, isang tunay na kapitan ng nayon. Para sa pamilya, unting lumambot ang mga pagar na itinayo ng nakaraan. Si John, ang unang nagbukas ng kanyang puso. Palagi niyang sinasamahan si Rocky sa baybayin, tinutulungan siya sa paglilinis ng lambat, at nakikinig sa kanyang mga kwento. Alam mo ba, Sean, ang sabi ni Rocky isang hapon, habang aayos sila ng sirang lambat, mayroong isang isa sa malayo na puno ng mga puno ng mangga. Ang mga mangga doon ay kasing tamis ng tulot, at ang mga bata doon ay naglalaro sa ilalim ng mga talon. Ang mga mata ni John ay nagniningning sa tuwa. Talaga po, Papa. Makakapunta po ba tayo doon balang araw? Sa unang pagkakataon, ang salitang Papa ay lumabas mula sa bibig ng bata ng may natural na kaseryosohan at pagmamahal. Hindi na ito isang pagkakamali o isang panaginip. Ito ay isang katotohanan. Ipinagturo rin ni Rocky si John kung paano mangisda. Sa una, nahihirapan ang bata, nahuhulog ang pain, at hindi makatama ng tamang anggulo. Ngunit may tiyaga si Rocky. Tinuruan niya si John, kung paano basahin ang mga alon, kung paano pumili ng tamang pain, kung paano maging kalmado at matiyaga. Isang hapon, nakahuli si John ng isang malaking isda. Ang kanyang ngiti ay kasing laki ng kanyang huli. Papa, tingnan mo po.
Sigaw niya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Niyakap ni Rafe ang bata ng mahigpit, naramdaman ang init ng tunay na pagmamahal ng isang ama. Ang bawat sandali na iyon ay isang pagpapagaling sa kanyang sugatang puso. Para kay Maya, mas matagal ang proseso. Ang kanyang puso ay may malalim na sugat at hindi madaling burahin ang lahat ng pait at galit. Ngunit araw, nakita niya ang pagbabago ni Rafe. Nakita niya ang kanyang ama na nakikipaglaban para sa nayon, nagtatrabaho ng walang kapaguran at nagiging tunay na bahagi ng kanilang buhay. Hindi na siya ang mayamang negosyante na tinalikuran sila. Siya ay si Rafe, ang mangingisda, ang nagtatayo, ang naglilingkod. Nagsimula silang magkasama sa mga proyekto ng komunidad. Bilang isang guro, inorganisa ni Maya ang mga klase sa pagtuturo sa mga bata na nahihirapan sa pag-aaral at tinulungan siya ni Rafe na makahanap ng mga aklat at kagamitan. Bilang tagapamahala ng kooperatiba ng Balatong, madalas silang magkausap tungkol sa mga plano at mga problema. Ang kanilang mga usapan ay nagsimula sa trabaho, ngunit unting lumawig sa mga pangarap, sa mga asa, at sa mga takot. Isang gabi, habang aayos sila ng mga langmat sa ilalim ng buwan, ang tahimik na simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng dagat at ng mga bulaklak. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Nakaupo sila sa buhanginan, ang kanilang mga kamay ay abala sa pagtahi ng mga sirang lambat. Mahuhusay ang iyong ginawa sa kooperatiba, Rafe, ang sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay malambot, na tila nagulat sa sarili niyang pagpuri. Hindi ko akalaing magagawa mo ang lahat ng ito. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Maya, ang tugon ni Rafe. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lambat. Ngunit ang kanyang puso ay nakatuon sa anak niya. Ikaw ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng komunidad. Ikaw ang nagturo sa akin ng kapangyarihan ng pagmamahal. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Maya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng galit na matagal na niyang pinigilan ay unting nawala. Ang kanyang puso ay lumambot. Salamat, Papa. Ang kanyang bulong halos hindi marinig sa tunog ng alon. Salamat sa pagbalik mo. Salamat sa pananatili mo. Nilingon ni Rafael si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya ang anak niya, isang yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal at pagpapatawad. Ito ang yakap na matagal na niyang hinintay, ang yakap na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Ang yakap na nagpapatunay na ang pagmamahal ay higit pa sa anumang yaman. Ang paggaling ni Elena ay dahan, ngunit sigurado. Ang pangangalaga ni Rafe at ni Nurse Bees, kasama ang presensya ng kanyang mga anak, ay nagpapanatili sa kanyang kalusugan. Paglamat mayroon pa ring mga sandali ng pagkalimot, mas madalas na siyang nagiging malinaw ang isip. Nakakakilala siya, nakakausap, at nakakangiti. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Rafe at Elena sa dalampasigan. Ang langit ay pininturahan ng mga kulay ng kahal, lila at pula. Ang dagat ay tahimik, ang mga alon ay mahina lamang na humahampas sa buhanginan. Si John ay naglalaro sa malayo, at si Maya ay abala sa klinika. Ang ganda ng tanawin, Rafe, ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at malumanay.
Nilingon niya si Rafe. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na matagal nang nawala. Gusto kong makilala ka ulit bilang isang estranghero. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Rafe. Hindi ito isang pagkalimot o pagtanggi. Ito ay isang paanyaya sa pagpapatawad at isang bagong simula. Isang paanyaya na muling itayo ang kanilang relasyon sa pundasyon ng katotohanan, paggalang, at pagmamahal na hindi na binibigatan ng nakaraan. Ito ay hindi ang pagbabalik sa kung ano sila noon, kundi ang paglikha ng isang bagong sila sa kasalukuyan. Gusto ko rin kitang makilala ulit. Elena. Ang tugon ni Rafe, ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin. Hinawakan niya ang kamay ni Elena at nakita niya sa mga mata nito ang lahat ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magkwentuhan, hindi ng kanilang nakaraan, kundi ng kanilang kasalukuyan at ng kanilang mga pangarap para sa kinabukasan. Ito ay isang bagong yugto, isang pagkakataon, upang muling itayo ang isang pamilya na matagal nang nasira. Ngayon, si Rafe ay hindi na ang mayamang negosyante na umalis sa balatong. Siya ay si Rafe, ang mangingisda, ang lider ng kooperatiba, ang tagapagtagulod ng klinika, ang ama ni John, Sion, at Maya, at ang muling kasintahan ni Elena. Nakatayo siya sa dalampasigan, nakatanaw sa malawak na karagatan. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng asin, isda, at ang sariwang pag-asa. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga numerong nakasulat sa bank account, hindi ang mga area na naibenta. Ito ay ang ngiti ni John. Sion, habang nagkukuwento siya tungkol sa dagat, ang yakap ni Maya na puno ng pagpapatawad, ang titig ni Elena na puno ng pagmamahal, at ang pasasalamat ng isang komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Ang bahay ay hindi lamang isang estruktura na gawa sa kahoy at kawayan. Ito ay isang bagay na itinayo araw sa puso ng mga mahal, sa buhay, sa bawat tawa, bawat luha, at bawat pag-ahalay ng pagmamahal. Ang araw ay sumikat sa balatong, nagbigay liwanag sa isang bagong buhay, puno ng pag-asa. Ang mga bangka ng balangay ay muling naglayag, ang kanilang mga layag ay kumikinang sa sinag ng araw. Ang bawat mangingisda ay lumabas, handa na harapin ang araw, handa na harapin ang dagat. At si Rafe, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang komunidad, ay handa na rin. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, mayroon na siyang direksyon at mayroon na siyang tahanan. Ito ang kanyang kayamanan, ang kanyang paraiso, na natagpuan sa simple, ngunit puno ng pagmamahal na buhay sa balatong.